Sa nagapanguna nga balita, 10 to 15 pesos nga sa kaplete sa fiber boats nga nagabiyahe Guimaras, Iloilo and vice versa ginaduso. Samtang fair hike petition sa Western Visayas ginalauman nga maaprubahan. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Kim? Jert, bangod wala sang konsultasyon kag sa kabalaka nga maapektuhan ang mga pigado hugot nga ginpamatukan sa mga LGU sa Guimaras ang ginaduso nga sa kaplete sang fiber boats. Bangod sa pagmahal sang gatong kag administrative fees, nagduso ang mga operator sang fiber boats biyahe Guimaras, Iloilo and vice versa sang 10 pesos to 15 pesos nga sa kaplete. Halin sa 30 pesos, himo ni 40 pesos. Mangin 45 pesos pagid kun gabi. Halin naman sa 24 pesos sa discounted passengers, himo ni 32 pesos. Sunod sa isa ka operator sang fiber boats, nakaagi 40 pesos man ang regular fare apang ginpanubuan ini bangod sang pandemic. Kag sa iban nga operator nga nagpanubo man sa gilaplete. Nadamuon na blas ang mga bayaran sa marina. Kag tapos every year nag-upgrade sang mga papers naton sa fiber boat. Sa akon pa lang, sa upgrade pa lang sang makina, almost 2 million every 2 to 3 years. Ang sa kaplete ang mabugat na sa pila ka pasahero, ilabi na sa mga adlaw-adlaw na gabiyahe. I-save pa eh. Para sa mga estudyante, dako na nga. Oo, nako ide. Siyempre, lugod man ang kinsis. Hindi, para sa ako. Ginpamatukan sa mga alkalde sang Jordan, Buenavista, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Simunag ang sa kaplete. Suno kay Jordan Mayor John Edward Gando, wala sila makonsulta. Ginpasa na sa Maritime Industry Authority 6 ang ilang pagpamatok nga ginsuportahan sang gobernador. Wala gid coordination kag wala man sang kuno man nga kortesiya abe nga mag-dialogue with the local government units. Ang ilabi nga communication sa marina, wala man sila maging presentar sa mga compelling reasons or grounds. Apang pagklaro sang Marina 6, Santos Salai, wala na sang approval nga kinahanglan antes makapatuman sang sakaplete ang operator sa kondisyon nga maposto kon mapahibalo ini 2 ka semana antes ang implementasyon. We have the power to intervene, pero that power is only after due process. So there has to be presentation of evidence nga ang pagpataas nila is arbitrary, excessive, or unreasonable. Wala pa madesisyonan kung saan ini patuman. Samtang, magahiwat sang weekly public consultation sang Land Transportation Franchising Regulatory Board tuhoy sa petisyon sang sakaplete sang public utility vehicles. 2025, sang nagpetisyon ang pila ka transport group sa pungsod sang 2 pesos to 3 pesos nga sakaplete sa traditional kag modernized PUJ. Kinanglan gid man kay kun di gid sila guro magi-approve sini, siguro mapilitan na magita sa pag-file sang another nga petisyon, no? Kay ti subong gamiting magita sa alliance nga gimitingan na maging dogin talakay namon to nga kung hindi pagid diya ma-approve ang 1 piso, ma-another kami petition. Suno sa LTFRB 6, magluwas ang petisyon, wala na sila sang may nabaton pahalin sa transport group sa Western Visayas. The application has already been heard and forwarded to central office with our recommendation. So since na-submit na namon ang amon yung recommendation for the one, isa lang gid kabilog ang application namon. So wala naman kami i-hearing diri sa regional office. Zert, suno kay Jordan Mayor Gando, bukas sila sa pagkonsiderar sa ginaduso nga fair adjustment kung mapresentar sa mga operator ang rason kung nga abala kinahanglan gid magpasaka sang plete. Zert? Madamo nga salamat, Kim Salinas.